Simula na po siguro tayo kasi 2,400 na yung nanonood sa atin. Unahin ko na muna itong mga balita po na gusto kong ipaabot po sa inyo. Itong corruption sa PhilHealth. Ano ba yun? Sabi rito po mga kababayan, at least 3 Philippine Health Insurance Corporation officials have supposedly resigned from their post out of disgust with widespread corruption issues with the agency. According to a source, mga kababayan, the corruption allegations were revealed during an online meeting among PhilHealth officials on early Thursday evening. Earlier this evening, the Zoom meeting ng PhilHealth nagkabistuhan ng korupsyon. Kita ninyo? Nagkasigawan. As of now, 3 officers resign because of disgust. Sabi po ng isang source. One of the officials, mga kababayan, who supposedly notified PhilHealth of his resignation was an anti-fraud officer who claimed to have advocated for a wide-scale investigation of the corruption accusation affecting the government-controlled corporation. The official also noted that his salary has not been given on time since he investigated PhilHealth officers allegedly involved in corruption. Ngayon, bakit po natin ito pinag-uusapan? Pinag-uusapan natin po ito because of the report na ipinaabot po sa atin from Cebu ng isang viewer natin that corruption is happening with COVID cases. Leonardo Blue Jr. Ay po, Sir Dan, always watching from Honolulu, Hawaii. Pagpasyensyan mo na po itong konting nakayanan ko, $4.99. Maraming salamat po. So, nang lumitaw po ito, lalong na-reinforce yung ating duda, lalong lumakas. Kaya po, mananawagan ulit tayo to our congressmen and senators. And baka kung pwede, pati yung mga local officials dyan sa Cebu, headed by the governor, si Governor Guen, pakitingnan po ninyo yon, governor, na scheme na yung mga hospitals, ang ginagawa po, kino-convince ang family ng pasyente na kahit hindi COVID ang ikinamatay, i-COVID na lang para malibre na. Malibre yung babayaran sa hospital. Kasi sagot ng gobyerno through PhilHealth, mga kababayan, pag COVID, pinost ng isang taga rito sa amin, may package pala, may package, nakapost ko po sa sinir ko. Maraming salamat kay Harold Terrell, taga dito yun sa amin. Na-research niya kung magkano yung package. Mga kababayan, may 43,000. Pag medyo hindi masyado seryoso, you can claim 43,000. Adi, wow. Package 1. Package 2, mga kababayan, pag medyo maraming complications na, 143,000 plus. Package 2. Pag medyo mas mataas pa, mga kababayan, package 3. You can claim 350,000 plus. Pag matindi, severe. Tingnan ninyo, nakapost ko, i-search mga kuya. Para yung exact package, mabasa natin sa
Sishare ko kasi po mga kababayan, yung mga post ko, hindi na sa personal kwan ko. Napag-iinitan kasi may warning akong 7 days na restriction. Kaya ginagamit ko po yung page. 700! Ilan yun? More than 700,000. You can claim that. Sabi ko sa inyo. Ang COVID po, ang ibig nang sabihin ngayon po, hindi na coronavirus, kumikitang kabuhayan. Ito. So, nagtaka pa tayo kung bakit lahat na lang COVID. Worse, because of this. This resulted to the spike of the cases that justifies the lockdown, unending lockdown in this country, destroying the economy. Itong mga involved dito, wala silang pakundangan. Walang pagmalasakit, mga kababayan, sa ating bansa. Personal lang nila ang iniisip, makaklaim ng pera galing sa gobyerno. Yung consequences nito, hindi nila iniisip na in the long run, pati yung negosyo nila, kabuhayan in the future, sasara. Ngayon, nakakobra sila. May hospital sila ngayon? Makakobra sila. Ang hindi nila alam, in the long run, sasara pa rin sila. Because the intention of the globalists collapse the economy, including hospitals. Businesses, I should say. Including hospitals. O, tingnan ninyo ito. Benefit availment. Ano yun? The case-based payment of the benefits that shall be available for any Filipino patient with probable. Pati probable. Probable pa lang, ilista ka na COVID. O di wow. Jackpot, mga kababayan. Or confirmed COVID-19 are indicated in Table 1. Table 1, inpatient case management for confirmed COVID-19, developing severe illness or outcomes. Ay, binabasa ko. Nakapons kita po. Tingnan ninyo. Package code. COVID-19. Ano to? COVID-19 1P1. Hindi ko maintindihan ano yung ibig sabihin ng 1P1 nila. Package amount 43,997. Hindi wow. Ang severity, mga kababayan ng kaso, ang description, pag may mild pneumonia in the elderly or with comorbidities. Pag ganon, mga kababayan, ang kaso ng pasyente, 43,997. COVID-19 IP2. Package ito. Package 2. Mga kababayan, 143,267. Moderate pneumonia ang manifestation ng pasyente. Hindi man talaga po COVID. Pneumonia. Moderate pneumonia ang severity. Ang description dito. Package 3, COVID-19, IP3. 353 ba to o 33? 333,519 severe pneumonia. Ito na yung jackpot. COVID-19, IP4, package amount, 786,384. Critical pneumonia.
Now we understand. Now you understand, mga kababayan, kung bakit wala na. Nawala ang lahat ng uri ng sakit. Heart attack, COVID. Diabetes, COVID. Stroke, COVID. Motorcycle accident, COVID pa rin. You just have to declare and sign a document, COVID. Wala ka nang babayaran kasi PhilHealth ang magbabayad. May package na. Sinong ayaw? Kung ikaw ay isang kamag-anak, tatay ka ng pasyente, patay na yung anak mo, na heart attack, ang babayaran mo tulad ng chinat sa akin, 100,000 anya. Yung bill mo, 100,000. Tapos, sabi ng doktor, may pambayad ka? Kung wala niya, matutulungan kita. Ang dali lang naman, you sign this. Cause of death, COVID. O wala ka nang babayaran. Kung ikaw ay gipit na gipit, wala ka mang pera, ano gagawin mo? Pipirma ka na lang, wala kang babayaran. Pag hindi ka pumirma, you have to pay 100,000. Ano ang pipiliin mo? Alin ang pipiliin mo? COVID. Sabi ko po sa inyo, hindi na po nila iniisip yon. What would be the effect if there will be a continuous spike in the numbers of cases of COVID in the country? Di na po nila iniisip. Nang gagawin ng gobyerno, it will be justified to the government at it is, mga kababayan, the agenda of the HUYO na dapat mataas. Kaya nga, laging may prediction yung taga-UP, parang yung John Hopkins, laging may prediction siyang mataas, hindi man inaabot. So, naghanap sila ng pangdagdag para maging makatotohanan yung prediction nila. Then, justifying the lockdown. As the people are so scared, mga kababayan, yung solution nila will become acceptable to people. In comes now the reporting of mass media. Every day, tumaas na naman. Lagi pag lumalabas kami every afternoon po, naka-FM ako eh. Naka-tune in ako sa FM. Yung FM na pinakikinggan ko, every 5 o'clock in the afternoon, may update po. Ito na naman anya, yung latest anya ng mga natsogi. Dumami lalo anya yung mga natsogi ngayon. Umaabot na anya sa 1,800 ang total in the infection, ganon. Comes now the news that because of the spike continuing, the increasing number, they're thinking of imposing stricter quarantine. Ibabalik ang Manila sa ACQ or MECQ. That will collapse more businesses, mga kababayan, and will freeze all our economic activities. Palakpakan yung mga nasa likod ng bakuna. Naglalaway, mga kababayan mong nasa likod ng bakuna. Ganon tayo po, pinaiikot nila yung ating isipan, mga kababayan. Tama si Miss Kovits. Ay, Miss Kovits ba yun? Dr. Miss Kovits. Panoorin po ninyo. Ang titulo niya, Plague of Corruption
Maraming salamat po kay Madam Lourdes Condong. $10. 2,700 na yung nanonood sa atin. Panoorin po ninyo. As you watch that, you will understand the things that are happening. You will have parang yung para kaanyang may third eye. Kasi may background tayo ng mga kwentong ito. You will understand kung bakit ganon mag-behave yung ating mga officials. Not only in this country, all throughout the world. Tama yung luma ng kasabihan. When money talks, everybody listens. Pag pera na daw ang nangusap, nakikinig attentively. Nakikinig, kaya tango siya.